Pero gayon pa man, at tayo po ngayon ay nandito upang sambain ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Lagi ko pong sinasabi ito sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu. Kaya naman ang pagsamba sa Kanya ay makatotohanan at espiritual. At sa hapong ito, ang unang linggo ng January. So, ito po ay ang ating tatalakayin ay isang yugto na naman na kung saan ito ay kailangan ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang 2025 is about fighting faith. Yung paglaban natin sa ating pananampalataya. Pananampalataya na ito ay ating dadalhin at ito po ay kailangan na ito ay ilaban natin. This year we need to faith that knows how to fight all forms of evil. Kasi lahat ay may ginagawa ang kaaway at ang ating pong tatalakayin sa apong ito so we can always live in a victory with Jesus. Our first topic is about faith that fights deception. Yung paglaban natin sa kasinungalingan. Yung ginagawa ng kaaway na kung saan na kumisan hindi natin namamalayan na tayo pala ay nai-influensyan na niya sa ating mga buhay. Kaya ito ho ay aralin natin ang unang linggong ito, faith that fight deception. Kumisan po akala natin ay wala at normal sa bawat pamumuhay natin bilang Kristiyano. Subalit hindi natin alam kumisan tayo ay deceived. At alam po natin na bawat isa sa atin ay mayroon ng katagumpayan. Lumalaban tayo hindi upang magtagumpay, kundi nilalaban natin ang katagumpayan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagbigay ng isang victorious o victory sa bawat kanyang mga anak, higit lalo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya kailangan tayo ay lumaban. Kapag hindi ka lumaban, kahit ang victory na binigay ng ating Panginoon, kumisan ito ay mawawala sa iyo, kapatid. Kaya ang kailangan, lumaban ka sa iyong pananampalataya. Amen! Sabihin mo sa iyong katabi at tapikin mo, lumaban ka. Amen! Lumaban tayo sa lahat ng ginagawa na deception ng ating kaaway na si Satanas sapagkat ang ibinigay ng ating Panginoon sa atin ay yung pagtatagumpay at yan ay ginawa na niya at tinapos sa krus ng Kalbaryo. Bawat mananampalataya, meron po tayong katagumpayan na awak natin. Kaya wag nating bitawan yan. Yan ho ay ating ilaban sapagkat hanggang sa uling-huling hininga ng ating buhay, wag nating bitawan ang lahat na binigay ng Panginoon sa atin. Sapagkat kapag yan ay hindi mo nilaban, minsan ay nawawala yan. Kaya naman, fight deception. Dito po sa ating babasahin ngayon sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith, laid hold on eternal life, which we are also called and have a contest the good confession in the presence of many witnesses. At sa Matthew 24 verse 3 and 4, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him and privately tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa apong ito sapagkat tunay nga, ito ay isang unang linggo ng bagong taon. Papasalamat kami sa buhong 2024 na kung saan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sinamaan mo. At umaasa din po kami sa iyong pangako na kami mang-aawakan na this 2025, Panginoon, higit na matagumpay ang aming mga buhay sapagkat kasama ka namin. Ikaw ang Diyos ng 2024 sapagkat mula sa simula, ikaw na ang Diyos. You are the Alpha and Omega,
the first and the last. Kaya naman po, Panginoon, ang ngalan mo ay hindi nagbabago. Jesus, the same yesterday and forever. At nananampalataya po kami, Panginoon, na ang lahat ay kaya naming harapin sapagkat kasama ka namin. Sa aming kalagitnahan, Panginoong Yesus, ayahan mo kung may umihingi ng kagalingan sa oras na ito, iyo pong ipagkaloob at bawat makakarinig ng iyong salita, ito ay magdala ng kapangyarihan. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga bisita. Ayahan mo po, Panginoon, na ito ay may pamalas mo ang dakilang pag-ibig mo sa kanila. Sa ganoon, O Diyos, sila din naman ay kabahagi sa inilahan mo na buhay na walang hanggan at ikaw ang kanilang magiging Panginoon ng kanilang mga buhay. Salamat po. Purihin ka. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang habilin po ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Lay down all your eternal life, na kung saan ang awak nating buhay o tangan nating buhay na walang hanggan, kinakailangan na ito ay ating ilaban. Ilaban natin ito at huwag nating isuko. Kaya naman, ang araw na ito ay isang araw na pagpapakita kung paano tayo ay nagiging matatag at mayroon tayong kaalaman sa mga deception na gagawin ng kaaway sa ating harapan sa ating pangkasalukuyang lakad na bilang isang Kristiyano. Dito, nagtanong po sila sa ating Panginoong Yesus at ito pong paksa na tinatalakay dito na kung saan habang naglalakad ang mga disipulo at kasama ang ating Panginoong Yesus, na kung saan sa Jerusalem, tinuturo nila ang mga gusali sa kanya. Ang sabi niya, masdan mo po, guro, ang lalaki ng mga gusali. At sumagot ang ating Panginoon habang sila'y naglalakad. Ang sabi niya sa kanyang mga pasal, darating ang panahon na ang mga bato na nakikita ninyong malaki na sinasabi ninyo, o gusali, walang bato na nakapatong sa kapwa bato. Lahat ay mawawala. Iyan ang sinabi ng ating Panginoon. At pagkatapos sumagot siya, kailan mangyayari yon, Panginoon? Sumagot ang ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, as was sitting on the Mount of Olives, and disciples came to him and private, tell us that said, sabi niya, when they will this happen and will be the sign of your coming and of the end of the age. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Sinabi po ng ating Panginoong ito na sikapin ninyo na hindi kayo mailigaw ni numan. Sapagkat sa panahong ito, sa panahong tinutukoy ng ating Panginoong Yesus, marami po ang mga bulaang propeta. O kaya naman ay marami ang mga tao na kayo ay ililigaw sa inyong mga pananampalataya. Ililigaw ang bawat isa upang sa ganoon, sila ay may makasama sa kanilang komportableng pamumuhay. Komportableng pamumuhay na sinasabi, ayaw nilang ipamuhay ang katotohanan. At ang katotohanan na purong katotohanan ay yun lamang salita ng Diyos. Amen. Wala nang ibang katotohanan kundi ang purong salita ng ating Panginoong Yesus. Tandaan po natin, bawat isa sa atin, kaya tayong paglaruan ng demonyo kung hindi tayo rooted sa kanyang salita o kung hindi tayo malalim sa salita ng Panginoon na ang tinutukoy, the Word of God, ang Biblia. To have a faith that fights deception, number one, be deeply rooted in God's Word. Kinakailangan maging malalim po tayo sa salita ng Diyos sapagkat hindi po natin ma-overcome ang lahat ng panlilinlang ng kaaway kung wala tayong alam sa salita ng Diyos. Mula nung tayo naging Kristiyano o mula nung nakilala mo ang Panginoong Yesus, kapatid, mayroon ka ng laban sa buhay na espiritual every day. Sapagkat ikaw ay nagdeklara ng giyera para sa kaaway. Bakit? Kasi nga, siya ang hari ng kasamaan at kasinungalingan
Ngayon, mula nung nakilala mo ang Panginoong Yesus, mayroon ng laban sa buhay mo sa araw-araw at bawat oras. At kaya naman, kailangan na tayo'y maging mahingat at alamin ang mga deception, yung panliligaw ng iba, o kaya yung mga pamamaraan ng kaaway na kung saan kung minsan hindi natin namamalayan. At dito, most of the enemy's deceptions are tayo ng kaalaman na naukol na ito'y akma sa salita ng Diyos. Kapag hindi akma sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi ito totoo. Up-truth, hindi rin ho totoo. Kaya kailangan na ito ay maging puro. In John chapter 17 verse 7, ang sabi ng ating salita dito sa ating babasahin, sanctify them by them truth. Your word is truth. So, ang sinasabi dito ni John na kung saan tayo ay binukod ng Diyos at maging ang kanyang mga apostol, binukod tayo sa katotohanan. Nilinis tayo ng salita ng Diyos sa katotohanan. Kaya naman, kung tayo ay bukod at tayo ngayon ay namumuhay sa salita ng Diyos, kinakailangan na mamuhay tayong puro sa kanyang salita upang sa ganoon, hindi tayo madaya ni numan. John chapter 8, 31 to 32, anong sabi? Sabi nga, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold on my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sapagkat kung ito ay mix at half-truth lang, hindi ka lalaya. Paano ka magiging malaya kung ang kalahati ay katotohanan at ang kalahati ay kasinungalingan at ikaw naman ay kampante? Kapag yan ay iyong tinanggap sa iyong buhay espiritual, ikaw ay magiging lukewarm. Yung maligamgam, yung parang hindi, alam mo, okay lang ako. Hindi ako mainit, hindi ako malamig. Ibig sabihin, kaya dito kailangan po na maging malalim tayo. Kapag hindi ka naging malalim sa salita ng Diyos, paano ka lalalim sa salita ng Diyos? Sa pagbabasa at anyayahan ng banal na Espiritu na ikaw ay laging manalangin tuwing ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos. Maging po kami na kami ay nagsasalita sa harap ninyo, kinakailangan na suriin ninyo ang inyong mga naririnig pag uwi ninyo. Gumaya kayo sa mga Bereans. Suriin ninyo kung ito ay akma sa salita ng Diyos. Upang sa patunayan ninyo, ang tinuturo dito sa pulpito ay pawang salita ng Diyos at ang pinanggagalingan lamang yaong katotohanan at puro, kaya kumisan masakit. At kumisan sasabihin nilang, bakit ganoon magsalita si Pastor Manny? Marami yung pumupuna sa kanya na kapag siya ay nagsasalita ng isang matalim at matapang na pananalita, at yun naman ay totoo. Kaya nga, kailangan po, bawat isa sa atin ay maging malalim sa salita ng Diyos. Dito, kung papaano tayo palalayain sa katotohanan, sapagkat ang ating Panginoong Yesus lamang ang katotohanan. Tandaan po natin, sa aklat ng Efesos 6:12, anong sabi? Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi yung mga, anong sabi nila? For the struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities. Sino ang mga authorities na yan? Against the power of darkness. World against the spiritual forces evil in the heavenly realms. Hindi yung mismong katabi mo o yung kasambahay mo ang kalaban mo. Kaya huwag kang padisib. Ang kalaban mo ay yung spiritual na namamayani sa hangin na siya ang nagkukontrol sa karakter o pag-uugali ng tao. Yan ay mga kampon ng demonyo. Kaya madalas tayo ay deceive. Amen. Kailangan po na tayo ay maging alerto. Sapagkat tunay nga, kung hindi tayo magiging alerto at hindi maging malalim sa salita ng Diyos, hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. At
kailangan tayo'y manatili sa katotohanan at manatili sa salita ng Diyos na ayon sa kanyang banal na aklat. Dito, ang patuloy pong paglago ng isang espiritual na pamumuhay ng isang Kristiyano, mahirap na ikaw ay masila o manakaw ang iyong pananampalataya o yung salita ng Diyos na sumasa atin ng kaaway, sapagkat ikaw ay puno at ikaw ay aral sa salita na nasa sayo na nakatanim sa puso at kaisipan. Alam mo kaagad at mayroon kang discernment na di-discern mo kung ano yung evil at kung ano yung righteous na kung saan alam mo ngayon sapagkat mayroon kang tangan na malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kapatid, ang taong madaling matangay at madaling madaya, kulang siya sa salita ng Diyos. Madali siyang matangay. Yung parang may sinabi lang ang isang tao na minix niya ang totoo at hindi totoo, parang nagandahan siya sa tinig o pandinig ng kanyang tenga at siya ay tatango. Oo. Pero yung mga taga-Calvary, hindi ho ganito. Amen. Mapanuri sila. Amen. Kailangan po na papanatili na sa pagbubukas ng taong ito, mapanuri tayo sa salita ng Diyos. In Hebrews chapter 5 verse 13 and 14, anyone who lives in milk, being still in an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good and evil, or good from evil. So dito makikita mo, ang isang matured na Kristiyano, nakakaunawa siya sa good and evil. Yung alam niya, amoy pa lang. Ibig sabihin, kaya kung minsan nagsasalita ang isang tao, kapag mayroon siyang gustong ipahatid sa iyo o gusto ka lang na makuha na ang iyong attention, kung ikaw ay rooted sa salita ng Diyos, yung amoy pa lang, ibig sabihin yung amoy pa lang, nag-uumpisa pa lang, alam mo na kung ano ang gusto niyang iparating sa iyo. Amen! Kapag ganyan ka, kapatid, mapalad ka sapagkat ikaw ay malalim sa salita ng Diyos. Kaya nga, mahingat po tayo sapagkat sa lahat, sabi nga, kailangan ang kahinin natin ay yung buto-buto o laman na matigas na, hindi yung gatas. Kasi, alam niyo po ba na ang tinutukoy dito sa Hebrew, na milk ay yung pinag-uusapan ang salvation. By the way, pag pinag-uusapan ang salvation, kung kung mayroong nakadalo kahapon dito, na ito'y nasabi nga ni Bishop John Aber. Alam niyo po ba na ang mahalaga sa atin ay yung tinanggap natin ang ating Panginoon. Hindi lang tagapagligtas, kundi naging Panginoon ng ating buhay. Maraming tumanggap na tagapagligtas si Kristo kasi gusto lang maligtas eh. Yes, tatanggapin ko bilang tagapagligtas. Tagapagligtas lang. Pero pagkatapos niyang tinanggap bilang tagapagligtas, akala niya, tinanggap niya si Kristo, si ligtas, malaya pa rin gumawa doon sa mga bagay na mali. Subalit kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon, ibig sabihin nun, hindi na ang iyong sarili o ang aking sarili ang masusunod, kundi ang Panginoon ko at ang ngalan niya ay Jesucristo. Ito po ang mas importante sa atin na lagi nating ilagay sa ating kaisipan, na ang tinanggap nating Panginoon ang siyang masusunod at hindi ang ating sarili. Amen. Sapagkat siya ay ating Panginoon na may-ari sa ating mga buhay. Kaya dito, ang sabi nga sa Hebreo, na kung saan na kailangan na tayong maging matured. Kung ito'y itutuloy mo, sabi nga, sana tagapagturo na kayo eh. Sabi nga dito sa Hebreo eh. Kung kayo ay matured na sa spiritual. Subalit dahil gusto nyo'y gatas pa lang, kasi laging inahabangan ng mga
Kristiyano ngayon ay kapag sinabi ng nagsasalita na sino ang gustong blessing, ayan, yumaman, napakalakas ng amen. Pero alam niyo po ba na ang hapong ito ay great blessing din ang ating tinatanggap sapagkat dito pinapakita na kinakailangan na malabanan natin ang deception ng kaaway. Amen! It's more than material. Kasi nga, ang material ay temporary. Pero ito ay permanent na kung saan kapag ito ay isinapuso natin na tayo ay isang matatag na Kristiyano. Kaya kapatid, bawat isa sa atin, wag na ho nating nasain pa yung mga salita na parang ina-aplus-aplus ka ng iyong pastor, na kung minsan kapag ikaw ay tinutuwid, parang ikaw ay nasasaktan o nagtatampo. Pag uwi mo, basain mo ang salita ng Diyos. Ito ba ay akma sa salita ng Diyos? Pag sa ganoon, malaman mo kung ito ay totoo at tama ang kanyang sinabi. Sa Colossians chapter 2, verse 6 and 8, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Kinakailangan na tayo ay tuloy-tuloy na sumunod sa ating Panginoon. Let your roots grow down into Him. Kinakailangan na tayo ay mag-ugat. Mag-ugat na kung saan na ipakita natin kung ano ang natutunan natin sa pagtuturo sa salita ng ating Panginoon. And let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught. Maging ang mga ideya mo, maging ang mga bagay na kusaon na iisipin mo o gagawin mo. Kapag ikaw ay matured, lahat ay pakinabang sa spiritual na pamumuhay. Kaya nga, and you will overflow with thankfulness. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high soundings, nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of the world, rather than from Christ. Huwag kang umasa sa tao o huwag kang manaan sa iyong sariling katalinuan. Bagkus, ayahan mo na mag-flow at magkaloob ng katalinuan ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kapag nangyari yon, tiyak, ikaw ay isang matatag na mananampalataya. At umasa ka na hindi ka maligaw ni numan sapagkat alam na alam mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ito ang kailangan natin this 2025, abang pabukas pa ang taon na to. Upang sa ganoon, sa darating na panahon at darating na katapusan na naman ng 2025, tayo ay isang matatag at puno ng pagpapala ng spiritual blessing, maging ang mga material na hindi mo inaasahan ay ipagkakalob ng ating Panginoon. Whether you have been a believer for a long time or not, you should always keep growing in your faith by being firmly rooted in God's Word. Napaka-importante po yan. Andahan mo, whether you have been a believer for a long time, kahit na or not, kahit na 2 buwan ka pa lang o matagal na ng panahon, kinakailangan, you should always keep growing in your faith by being firmly rooted in God's Word. Kaya kung minsan yung mga nauna rito, nausaran ng mga bago. Bakit? Kasi papetiks-petiks, akala nila, nakuha nila sa katagalan ng panahon na sila'y nandito. Subalit, hindi pala rooted sa salita ng Diyos. Kaya kapatid, sa hapong ito, papanatilihin mo na kinakailangan na being firmly rooted in God's Word. And number 2, to have a faith that fights deception, be guided by the Holy Spirit. Alam niyo po, kung hindi tayo guided ng banal na Espiritu, sa Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang pita ng laman ay kamatayan. Ibig sabihin yun, ang pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu at ninanasa. At yan ay laban
Magkalaban yan. Hindi magka-compatible yan. Kasi, ang ninanasa ng Espiritu, yung spiritual. Ang ninanasa naman ng laman, yung nakamundo. Kaya, yan ay magkalaban. So dito, babasahin po natin ang Galatians chapter 5, verse 17 to 18. Sabi nga, kailangan na tayo ay guided ng Holy Spirit. Kung hindi po tayo guided ng Holy Spirit, kung kayo ay pinapatnubay ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ang sabi nga, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit was contrary to the flesh. They are in conflict with each other. So, sabi nga, that you are not to whatever you want, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Therefore, he who led in the Spirit of God is the children of God. Amen. Kaya kapag hindi ka pinangungunaan ng banal na Espiritu, ay hindi ka anak ng Diyos. Ibang Espiritu ang nangunguna sa iyo. O ang iyong amang kasinungalingan ang siyang nangunguna sa iyo kapag hindi ang banal na Espiritu. That's why, dito, sabi nga, it is crucial for us to always follow the guidance of the Holy Spirit who guides us in all God's truth. Ang banal na Espiritu, kailangan ho, siya ang ating sundin at hindi ang ating mga kanya-kanyang sarili. Do not trust in man's intelligence, nor put your trust in your own heart. Maging ang ating puso, kung minsan iba ang nais niya. Kaya kapatid, dito sa John chapter 16:13 ang sabi, But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Sino ang tinutukoy dito? Ang banal na Espiritu. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what He has yet to come. Dito po, ang banal na Espiritu ang siyang umaakay sa iyo. Kapag inayaan mong umakay sa iyo ang banal na Espiritu, therefore, wala nang islat ang mga evil spirit sa buhay mo, kapatid. Wala nang pwedeng tiraan yan o pwedeng lugaran pa sapagkat inayahan mo ang Espiritu ng Diyos ang siyang sumasayo. Amen. Bawat isa, kapag ginawa niya yon, alam mo, kapatid, hindi magwawagi ang kaaway sa iyo kung ang Espiritu ng Diyos ang siyang pinangunguna mo sa buhay mo. Sapagkat anuman ang iisipin mo, puro kalaban ng Espiritu at lahat ay hindi makalapit sa iyo o hindi man ito makapag-umpisa na gagawin mo. Kaya, ang sabi nga ni John, the Spirit of truth comes and He will guide you into all truth. Tandaan mo, ang lahat lang ng katotohanan ang siyang pwedeng ibigay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. At siguradong-sigurado, ito ay nauukol sa ating spiritual life. Huwag kang umasa sa ninanasa ng iyong puso. Alam mo ba, ang puso ng tao ay, kung minsan ay isang sinungaling. Marami ang nagsasabi na, lalo na kapag ang mga anak nila ay gusto na nilang mag-asawa, gamitin mo ang isip mo, hindi ang puso mo. Sabi niya. Kasi kung minsan gano'n ang sinasabi ng mga magulang eh. Pero kung minsan hindi rin nila naunawaan ang sinasabi nilang gamitin lang ang kanilang utak o ang kanilang isip at hindi yung puso. Dapat gamitin mo kung ano ang gusto ng Panginoon. Kung ano ang will ni Lord at hindi ang puso mo. Amen. Kasi mali din ang sinasabing gano'n. Kasi nga, mayroon siyang intensyon na makuha ang isang bagay na nakikita niya sa tao. Nagdidepende pa rin siya sa tao. Tandaan mo, ang puso ay sinungaling. In Jeremiah 17, verse 5 and 9. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who draws his strength from the mere flesh, and whose heart turns away from the Lord, that the person will be like a bush in the wasteland. They will not see prosperity, then it comes. But they will dwell in the parched place of the desert, in a salt and where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him.
Tandahan mo natin, ang tao na kung saan, sumpain daw ang tao na kung saan na siya ay umaasa sa kanyang sarili o sa kanyang sariling kagalingan o sa mga ibang tao. Sapagkat ang kalakasan niya, ito ay may katapusan. At tandahan natin, they will not see the prosperity when it's come. Kagaya ka lang ng isang bagay na kalat-kalat na madaling masunog. Sabi nga, they will be like a tree planted. Dito naman sabi niya sa verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord. Ang isang tao na nananaan sa Diyos na inaasa niya ang kanyang sarili, who confidence is in Him, they will be like a tree plant by the water that sent us out in roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaf as always green. It has no worries in a year drought and never fails to bear fruits. At tandahan mo, kapag ikaw ay umaasa sa Diyos, para kang isang puno na katanim doon sa gilid ng batisan na kung saan ay tabi ng tubig na hindi natatakot na matuyo, darating man ang tag-init. Ito ay isang pagpapakila. Kung ikaw ay nabubuhay sa banal na Espiritu, sa Espiritu ng Diyos, nananariwa ang buhay mo at maging ang iyong espiritual na pamumuhay ay laging lumalabas ang mga mabubuting bagay na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya sabi nga sa verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond pure, who can understand it? Ang puso natin ay laging sinungaling. Paano hindi magiging laging sinungaling kung minsan mayroon na siyang partner pagkatapos yung dati niyang kaklase ay nagkita nung reunion ng January. At sila ay mayroong reunion. Aba, nakita lang ang kanyang kaklaseng crush nung high school or college. Tumibok ang puso. Iba yung niya. Parang, kaya ang puso po ay sinungaling. Amen? Parang ako lang. Ako lang atang naka-experience, parang sila, hindi. Sinungaling ang puso, amen? Kaya po, umasa po tayo sa ating Panginoon. At alam ko na maraming naniniwala kasi maraming tumatawa eh. Yung tibok ng kanilang puso ay sinungaling. Kaya marami kasing reunion sa mga magkakaklase na nangyari sa this January eh. Yung nagkita sila, high school man sila o ano. Tapos parang nanariwa yung kanilang kabataan. Nakalimutan nila pansamantala ang kanilang mga pamilya na iniwanan na parang sila ay mga dalaga at binata. Yan, ganun ang nangyari. Pero sa totoo lang, sinungaling ang puso. Sapagkat hindi totoo ang kanyang sinasabi. Kaya kapatid, huwag kang umasa. Kundi umasa ka sa Diyos. Amen? Kailangan guided ka ng banal na Espiritu. At siguradong hindi ka ililigaw ng katotohanan, sapagkat ang Espiritu ng katotohanan ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Remember, the Holy Spirit is always guided you to a safe and secure position and protect you from calamity and destruction. Ang banal na Espiritu, tiyak, kapag siya ang nanaan at nanguna sa iyo, ikaw ay ililigtas niya sa panganib. Bibigyan kanya ng protection sa distraction, sa kalamidad. Kaya kung minsan marami yung nabubudol-budol eh. Yung wala silang guide o hindi sila guided ng banal na Spirit. Ililimas na nila ang kanilang pitaka at mga alaas at ibibigay na. Nakausap pa lang ang tao. Kasi nabudol-budol na sila. Kasi nga, hindi sila guided ng Holy Spirit. Pero kapag ikaw ay guided ng banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasayo, hindi ka man malapitan ng mga uri ng demonyo na gustong gumawa ng kasamaan sa iyo, kapatid. Sapagkat sila'y takot at alam nila yan, basa na nila yan. Amen! Kasi nga, maging ang demonyo sa James, alam niyo ba na nananampalataya ang demonyo sa Diyos?
nangangatal pa, ibig sabihin yung natataranta pa. Kaya tandaan po natin, huwag nating ayahan na mawala ang banal na Espiritu, yung presensya niya sa araw-araw. Paano mangyayari yung kapatid? Sa pananalangin. Remember, the Holy Spirit always guided you. Bakit? Sinabi sa Corinto, na kung saan, sinabi ni Pablo, do you remember your body is the temple of the Holy Spirit? Di nyo ba alam ng katawang yan ay templo ng banal na Espiritu? Kaya ibig sabihin, sumasa atin ng banal na Espiritu, kailangan lang na tayo ay mabaptize ng banal na Espiritu. Mayroon tayo, andyan sa atin ng banal na Espiritu, pero kailangan na tayo ay mabaptize ng banal na Espiritu upang sa ganoon ay laging siya ang nasusunod at hindi ang ating sarili. At nasain natin yon. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos, pero kung minsan parang kapangyarihan na umihina sa bawat isa kapag sila ay hindi guided. At tandaan mo kapatid, kailangan mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen! Parang yung iba hindi na nila kailangan, sapat na sa kanila yung anong Espiritu kaya yung gusto nila. Tandaan po natin, iyan ay napaka-importante. Remember, the Holy Spirit is always guide you to save and secure the position and protect you from calamity. Hindi ka mapapahamak at walang distraction. And to have a faith that fights deception against. Be active in a godly fellowship. Yung pakikisalamuha doon sa mga maka-Diyos na kapwa. Gitlalo yung mga CU. Amen? Sino po yung mga may CU dito? Alos meron na tayong. Kapag wala pa po kayong CU, mga kapatid, kung ano ang edad ninyo, pwede kayong magtanong kung sino ang may CU na. Halimbawa, the age of 40, pwede ka sa 35 to 40. At mag-anap ka ng mga makasama mo bilang isang extension family na kung saan mayroon kang extended family dito, yung grupo ng CU. Napaka-importante. At doon po, pwede kayong nakapagsalita ayon sa inyong natututunan. Pwede ninyong i-express kung ano ang gusto ninyong i-express sa inyong grupo at makikinig ang lahat. Kaya napaka-importante ng CU. Sabi nga, be active in a godly fellowship. Yan o, meron o tayo. Yung CU group ng Calvary Temple. And there is an English proverbs that says, birds of the same feather flock together. Yung magkaparehong kulay, sila ay laging magkasama. If you are a true child of God, you will always fellowship with true believers. Tandaan mo kapatid, yung sinasabi nating CU. And kapag ikaw naman ay nakipagsalamuha sa isang tao na wala doon sa isang tinatawag nilang patulo, alay kayong patulo, ay milako ka naman patulo. Kaya tandaan natin, pakaisipin ng bawat isa bago siya makisama. Ang una mong pakikisamaan, yung mayroong takot sa Diyos. Huwag naman na sabihin na, ay pastor, paano yung mga wala sa Diyos? Hindi na, pakikisamaan pa rin ho natin yan. Pero paano ang pakikisama sa kanila? Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Amen? Yung pwede kang makisama sa kanila, pero huwag kang makisama. Ibig sabihin nun, kung sila ay gumagawa ng masama, huwag mong gawin ng masama. Therefore, ikaw ang magkaroon ng isang bagay na ipakita mo sa kanila na ma-impluensyahan mo sila at hindi ikaw ang ma-impluensya. Pag nakisama ka sa kanila sa isang grupo, kailangan na ikaw ay magdala ng isang impluensya na patungkol sa spiritual na pamumuhay. Baka naman sila'y gumagawa, ikaw ngayon ay napasama sa kanila pagkatapos ikaw na-impluensya, bandang uli, hindi mo na alam kung ano ang ginagawa mo sa iyong sarili. At ikaw ay gumagawa kung ano ang kanilang ginagawa. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, ganito mo.
Do not be deceived, sabi nga rito. Evil company corrupts good habits. Kaya, huwag kang padaya, sapagkat kung ikaw ay laging nakikisama sa mga taong sinungaling, darating ang panahon na ikaw ay mas sinungaling kaysa kanila. Kung ikaw ay nakikisama sa mga taong walang takot sa Diyos, balang araw, ikaw ay mawawalan ng takot sa Diyos. Kaya huwag kang padeceive. Kasi kung minsan kahit na ito ay isang bagay na umaatak sa iyo na mayroon kang dating matalik na kaibigan, kailangan siya ang iyong madala sa Panginoon at hindi ikaw ang madala. At tandaan po natin, Proverbs chapter 22, verse 24 and 25, anong sabi dito? Don't befriend angry people and associate with hot-tempered people, or you will learn to be like them and endanger your soul. So, kapag ikaw ay nakisama sa mga ganyan, halimbawa, ikaw ay nakisama sa mga mainitin na ulo, balang araw, mas igit kang mainit ang ulo kaysa sa kanya. Kaya yung mga kabataan, kung minsan sasabihin ng mga nanay, ewan ko po, hindi naman dating ganyan ang anak ko, pero mula nung nabarkada siya, nag-iba ang ugali. Kasi nga, nakorap ang kanyang ugali. Na kung papaano, na mayroon ka mang itinanim sa kanya sa pagpapalaki, sapagkat mas marami ang kanyang pakikisama sa labas. Pakikipag-fellowship niya, kaya ang nangyari, iba ang kanyang nakuha. At ang natutunan niya ay yung ugaling panlabas at hindi yung ugaling tinuturo mo. Nakakaigit yun. Kaya kumisan, mainit ang kanyang ulo, hindi dating matapang pero siya ay naging matapang. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Alam nyo, madaling ibuyo ang mga kabataan sa ganito. Nung kami nga, nung first year and second year college, yung sinamaan ko, mga ano pala yung mga leftists. At hindi ko alam na sila ay mga salabas na kung saan. Bandang uli, naging matapang ako kahit na ako hindi matapang. Kasi alam ko sila'y tagalabas. Ganun no yun. Kaya wag ho tayong makisama sa mga ungodly people. Amen. Lalong-lalo na ho, mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga anak. Papiliin nyo sila sa kanilang magiging barkada. Subukan nyo makipagbarkada doon sa mga bukas kotsigang. Magiging bukas kotsigang din yan. O kaya, yung mga sinasabing rugby boys, magiging rugby boys din yan. Kaya dito, totoo po ang sinasabi ng Proverbs. Don't befriend angry people. Huwag kang makisama sa mga mainitin na ulo. Darating ang panahon, ikaw ay mainit din ang ulo. And hot-tempered people. Yung walang control. May tinatawag pa rin sa mga kabataan, starter. Ayan. Alam nyo ba yung starter? Hindi yung starter ng sasakyan, ha? Kundi yung kapag may barkada, mayroon silang isang kasama na ito ang mag-i-start ng kaguluhan. Kaya starter ang tawag nila sa kanila. O, tira na. Ayan, titirain na yan. At pagkatapos, rumble na yan. Ito ang nangyayari. Kaya, tandahan po natin, mas piliin natin na tayo ay makisama doon sa mga may takot sa Diyos o sa mga matitinong tao. When we associate ourselves with unbelievers, not only we learn their wicked ways, but also our mindset about God's truthful will be corrupt. It is impossible to regularly meet with the true believers and avoid missing a day of fellowship. Wala nang mag-a-absent sa CU. Amen? This 2025, kailangan maging masipag tayo. As this will make you an easy prey to the devil. Tandaan po natin, madali kayong masila kapag kayo ay pumunta sa mga ganyan na mga tao na hindi kanais-nais ang kanilang mga ginagawa. 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 ang sabi. Stay alert, watch out for our great enemy. The devil, he prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour.
Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. Tandaan po natin, kapatid, huwag kang maging lone ranger na kung saan bilang isang Kristiyano na umuiwalay sa mga godly fellowship. Sino ang madaling masila ng kaaway? Yung nag-iisa. Pero kung ikaw ay nakikisama at nakikipag-fellowship sa mga matatag na mananampalataya, hindi ka ma-deceive ng kaaway at hindi ka pwedeng lokoin ni Satanas. Amen! Kaya pilihin natin ang ating mga nakakasama. At ang lahat ng umiiwalay, sila ay isisila ng kaaway. Paano sila isisila? Isisila sila na kung saan kapag sila ay nag-iisa, walang nagpapayo ng tama at pagkatapos ay kung akala niya ay siya'y matalino o sa kanyang sariling ginagawa, kuminsan madalas siya'y nagkakamali. Kapatid, tandaan mo ang Diablo ay gumagaya lang siya na kagaya ng leon. Hindi siya leon. Pero kagaya siya ng leon na umaatungal at umiikot na nag-aanap ng masila. Ang isang tao na laging nag-isa na hindi nakikipag-fellowship, hindi lalago ang kanyang spiritual na buhay. Bawat isa sa atin, kailangan po natin na tayo makipag-fellowship sa lahat ng mayroong takot sa Diyos. Amen! Keep in mind that lions are always on the hunt for sheep that are not grooved with their herds. Na kung saan siya ay nakaiwalay. Being a lone ranger, Christian will result in harm, so avoid it. Tandahan mo kapatid, kapag ikaw ay lone ranger, yung nag-iisa ka, ikaw ay madaling masila ng kaaway. Madalas na sayo po ay natatangay ng mga maling salita. Kaya si Pablo, alam niyo po ba sa Colosas na kung saan na sinabi ni Pablo na mag-ingat kayo. Huwag kayong, sa Colosas chapter 2 verse 18, yung mga Colossae ay kanyang binalahan na huwag kayong patangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba. Yung akala mo ay mapagkumbaba sila. Pero hindi naman totoo. Ang katotohanan dyan ay nagmamayabang lang sila, ang sabi ni Pablo. Do not let anyone to delight his false humility. And the worship of angels, sabi niya, disqualify you. Such a person also goes into a great details about what they have seen. They are puffed up with idol nations by their in a spiritual mind, sabi nga. Alam mo, kung ang balak lang ng mga taong gano'n, yung akala mo, yung totoo na kapag sila'y nagsishare, kumisan na maraming gano'n, nagsishare siya pero hindi mo alam na ang kanyang sinishare ay pinipervert niya ang salita ng Diyos. Kaya kailangan na ikaw ay magkaroon ng pagpili sa mga ungodly people. Amen po ba? Alam na natin ang kakasamaan natin. Amen? Hindi lahat po ng kinakasama ay tamang makasama ng isang tao o Kristiyano. Suriin ninyo ang inyong kinakasama sapagkat ikaw ang magdala ng impluensya at hindi ikaw ang makuha nila. In Hebrews chapter 10 verse 23-25, let us all tightly, tandahan mo kapatid, without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep in His promise. Amen. Yung pangako ng Diyos, let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. Ano ang tinuturo dito ni Pablo? Sabi nga dito, maaaring si Pablo nga ang author ng Hebrews, sabi nga dito, to motivate one another to acts of love and good works. Yung motivate na kung saan na mayroon kang pag-ibig o pagtuturo ng mga bagay na kung saan na ito ay pakinabang sa isang
sinasamaan mo o kapwa mo na kung saan na inikayat mo, kinakailangan magawa natin ito. And let us not neglect our meeting together. Yung kumakain lang at bago nagsama-sama sa labas, basta't pinag-uusapan ng sentro ang ating Panginoon, okay yan. Wag lang madalas yung sa Starbucks. Yung iba sa Starbucks pa ginagawa eh. Yung mga CEO, wag lang naman madalas sa Starbucks. Mas maigi po yung sa kanya-kanyang tahanan na lang kapag nag-CCU. Or isipin ninyo na as maganda siguro, as per member, na ito naman ang adikain ng ating senior pastor na kaya ginawa ang CEO para sa mga tahanan na halimbawa sa inyo muna kung 8 kayo, pagkatapos sa susunod sa isang kapatid. At least, yung nakakarinig pa nating pamilya, sila ay naikayat. Amen po ba? Wag ho nating ayahan na tayo ay mag-stay na lang ng 5 taon o ilang taon dito sa ating church, kundi gawin din natin sa ating bahay-bahay upang sa ganoon, ang parte ng ating pamilya ay nakakarinig din sa ating pinag-uusapan patungkol sa ating Panginoon. Amen! Ba, yung iba, ayaw nila kasi sabi na, pakakainin mo pa. Paminsan-minsan lang yun eh. Kayo naman na miyembro ng CU, huwag naman na magdala ng pabigat, kundi magsama-sama at magtulong-tulong tayo na magdala ng pagkain. Amen po ba? Kasi yun ang kailangan upang sa ganoon tayo ay lumago sa ating pananampalataya. And sabi nga dito, we are stronger and can never be defeated if we stay closer together in the Lord. Tandaan mo kapatid, we are stronger. Tayo ay magiging matatag at hindi tayo masila ng kaaway, hindi tayo malinlang, hindi tayo madaya. We stay closer together in the Lord. At kapag ikaw ay nanatili sa tunay na puno, at ang tunay na punong yan na sinasabi ay ang ating Panginoong Hesus. At siya ay mananatili sa iyo kung ikaw ay mananatili sa Kanya. John 15:7, na kung saan sinabi na ikaw ay hindi niya pababayaan, kapatid. Ikaw ay mamumunga ng sagana at hindi ka magkukulang sa iyong buhay. Tandaan mo, ang Diyos natin, binigyan niya tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan ng lahat ng yan. This 2025, alam ko po na kung tayo ay magiging isang masipag na Kristiyano, matyaga at masigasig, hindi tayo magapi ng kaaway kahit kailanman, sapagkat tayo'y laging handa na lumakad at mamuhay bilang isang tagasunod ni Kristo. Kaya, mag-review po tayo. Faith that fights deception this year. To have a faith that fights deception, be deeply rooted in God's Word. Maging malalim po tayo sa salita ng Diyos. Be guided by the Holy Spirit and be active in godly fellowship. Kapag yan, ang tatlong yan ay pinamuhay natin, tiyak, tayo ay hindi kailanman madaya ninuman, maging ang kaaway na si Satanas sa ating mga buhay. Sapagkat ang sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 10 at hanggang 16, basahin po natin. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, nais ko pong basahin ito upang sa ganoon ay ipaalala sa atin kung ano ang nagiging kaaway ng bawat isa. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Suot natin ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao kundi ang mga pinuno ng may kapangyarihan at mga tagapamahala
ng kadilimang ng namayani na sanglibutang ito. Ito ang akbong spiritual na kung saan nakasamaan sa impapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayoy makatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng makagawa matuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita sa pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin natin lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang mamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Suot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ito ho ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. This year, 2025, kapatid, let us have faith that fights the lies of the devil. With the promises of God from His Word, you are not rejected, neglected, condemned, abandoned, poor, sick, weak, cursed, etc. You are what the Word of God says you are. You are loved, forgiven, and righteous. Blessed, prosperous, strong, full of wisdom, anointed, filled with the Spirit, full of peace and joy, secured, protect, and victorious, and beautiful. You are what God's purposely created you to be, even before the beginning of time. Make sure to meditate and declare your identity in Christ every day. Once we were lost in the darkness, separate from God, but because of the finished work in the cross of Lord Jesus Christ, we are now in the light and reconciled back to God with no condemnation. Romans 8:1. Therefore, tandaan po natin this year 2025, we have faith that fights all forms of deception. Amen. Labanan natin yan. Huwag tayong pagapi. Magpakatatag tayo, magpakatibay tayo. Lagi nating taglayin ang pananampalataya kay Kristo at laging isentro ang ating paningin sa Kanya, sapagkat tandahan mo, kapatid, si Jesus, siya ang sentro ng iyong buhay. Jesus is the author and the finisher of our faith. At kailanman, hindi tayo kayang gapiin ng kaaway. Kaya po natin yan. Amen! This 2025, huwag tayong padisib. Basta't kailangan tayong maging masigasig bilang isang Kristiyano.